Magandang hapon sa lahat. Kami po pala ang Group 9 at sa araling ito, ang tatalakayin namin ay tungkol sa pagtataya at ebalwasyon. Naging matagumpay ba ang proseso ng pagkatuto? So, bago natin simulan ang leksyon na ito, ay i-discuss ko muna kung ano ang pagtataya. So, ang pagtataya o pagsukat sa natutuhan na isang walang tigil na proseso at ito ay maaaring maganap sa anumang oras. Ito ang pangangalap, interpretasyon at paggamit ng mga impormasyon upang matulungan ng isang guro na makagawa ng mabuting desisyon sa kaukulang interbensyon upang mapabuti ang pagkakaturo at pagkatuto. Ngayon ay dumako tayo sa mga dapat isaalang-alang na gawin bago simulan ang paggawa ng pagtataya. Una, ang pagtataya ay dapat na ibase sa malinaw na panturong layunin. So kung ano yung objectives na ginagamit mo sa iyong leksyon o sa iyong lesson plan ay dapat nakaayon doon ang iyong mga pagtataya. Pangalawa, ang pamamaraan sa pagtataya ay dapat piliin ayon sa kanilang layunin. Pangatlo, ang pagtataya ay dapat komprehensibo. Pang-apat, ang pagtataya ay dapat tuloy-tuloy. Dahil sabi ko nga kanina na ang pagtataya ay isang proseso na walang tigil. Panglima, ang pagtataya ay dapat mapagsuri at gumagana para ito ay maging epektibo para sa iyong mag-aaral. Pang-anim, ang pagtataya ay isang pakikipagtulungan. Dahil sa pamamarang ito, natutulungan mo ang iyong mag-aaral na ano yung tinuturo mo sa kanila. At ang panghuli, ang pagtataya ay dapat gamitin ng maayos. Dahil alam niyo na kung ano ang ibig sabihin ng pagtataya at ang simulain nito, ngayon ay patungo naman tayo sa kung ano nga ba ang layunin ng pagtataya. So sa tradisyonal na paraan, ang pagtataya ay ginagamit upang mataya kung ano ang natutuhan at upang magamit sa pagmamarka. Pero sa di-tradisyonal na paraan, ang pag-uusapan, ang pagtataya ay ginagamit upang matulungan ang mga mag-aaral na papaunlad ang kanilang sariling pagtatamo ng pagkatuto. Pangalawa, upang makapaglaan ng kapaki-pakinabang at positibong feedback. So ang pagtataya ngayon ay hindi lamang ginagamit upang matuklasan kung may natutuhan ba ang isang mag-aaral, kundi pati na rin ang pagbibigay feedback sa kanilang mga behavior within the classroom or within the school. Pangatlo, upang matutuon ang pagsulong at pag-unlad ng bawat mag-aaral. Pang-apat, upang maganyak ang mga mag-aaral sa kanilang sariling pagkatuto. Panglima, upang may pabatid sa mga mag-aaral at magulang ang inaasahang pagkatuto. Dahil ngayon, importante ang parent involvement sa academic success ng isang mag-aaral. At ang panghuli, upang mataya hindi lamang ang dami, kundi pati na rin ang lawak, lalim at kalidad ng kaalaman at pagkatuto ng mga mag-aaral. So dahil na-explain ko na po ang aking parte, lagi po nating tatandaan na walang bisa ang anumang pagtataya kung hindi ito malulundusang nagpapabuti ng proseso sa pagkaturo at pagkatuto. So, ang susunod naman nating tatalakayin ay tungkol sa pagtuturo ng pagsulat. So, sa pagtuturo ng pagsulat, may mga uri ng sulatin ang dapat nating ituro sa ating mga bata sa klase. May mga tatlong uri ng sulatin. Ito yung personal na sulatin, transactional na sulatin, at malikhaing sulatin. Kapag sinabi nating personal na sulatin, ito yung informal na sulatin. Ito yung walang tiyak na balangkas at pansarili lamang. Ito ang pinakagamiting uri or the most common use na sulatin sa mga bata dahil nagagawa nilang iugnay ang anumang paniniwala, damdamin
damdamin, pag-iisip o di kaya tungkuling taglay nila sa kanilang sarili. So halimbawa ng personal na sulatin ay yung pagsulat ng isang groceries list, tala, mga diary, journal, dialogue, liham, mensahe, pagbati, or kanilang talambuhay. Ito, talambuhay. Sunod naman ay yung transactional na sulatin. Ang transactional na sulatin, ito yung formal na sulatin. Unlike sa personal na sulatin kasi yun ang informal. So, ang transactional na sulatin ay isang formal na sulatin na maayos ang pagkakabuo at binibigyang focus ang impormasyon o mensaheng nais ihatid dahil ang komunikasyon ang pangunahing layunin ng ganitong sulatin, or it is the medium instruction sa ganitong sulatin. So, ang halimbawa ng transactional na sulatin ay yung paggawa ng liham pangangalakal, panuto, memo, plano, proposal, patakaran at mga tuntunin, ulat, or di kaya'y advertisement or patalastas. Sunod naman ay yung malikhaing sulatin. So, ang malikhaing sulatin ay masining ng paglalahad ng naiisip o nadarama at karaniwang ginagamit sa sulatin. Ito ay ginagawa ng ilang tao bilang medium sa paglalahad ng kanilang sariling pananaw sa mga bagay sa paligid o di kaya'y isang libangan lamang. So, halimbawa ng malikhaing sulatin ay ang paggawa ng tula, maikling kwento, awit, anekdota, biro, or di kaya'y bugtong. So, bukod sa mga uri ng sulating inilahad sa itaas, ang mga sulatin ay maaaring uriin ayon sa anyo ng pasalaysay, palarawan, panghihikayat, exposition, at pangangatwiran. So, dumako tayo sa anyo ng pasalaysay or narration. So, ito yung pagpapahayag na naglalayong maghayag ng sunod-sunod ng isang pangyayari. So, halimbawa yung paggawa ng maikling kwento, talambuhay, journal, kasaysayan, kathang-isip, at iba pa. Sunod naman ay yung palarawan or descriptive. So, ito yung pagpapahayag na naglalayong magsaad ng larawan ng kabuuan ng isang bagay, pangyayari o magbigay ng isang visual na konsepto ng mga bagay-bagay, pook, tao o pangyayari. Sunod naman is panghihikayat or persuasive. Pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. Sunod naman ay exposition. Ito yung pagpapahayag na may mga tunguhing ipaliwanag ang pangyayari, opinyon, kabatiran at mga kaisipan. Sunod naman ay ang pangangatwiran or argumentation. Argument. So, ito yung pagpapahayag ng isang kaisipan, paniniwala o kuro-kuro na naglalayong mapaniwala ang kausap o bumabasa sa opinyon, palagay at paniniwala ng nagsasalita o ng sumusulat. So, sa pagbuo ng isang sulatin, may mga kailangan sa pagbuo ng isang sulatin. So, ang pagsulat ay isang complex na kasanayan. Ang isang manunulat ay kailangan or dapat may sapat na kaalaman sa mga salik na mahalaga sa pagbuo ng isang sulatin. Gaya ng mga sumusunod. Yung topic or paksa. So, kailangan sa pagbuo ng isang sulatin ang sapat na kaalaman o impormasyon sa paksang susulatin. Dapat may paksa or topic sa pagbuo ng isang sulatin. Ang mga kaalaman or impormasyon ay maaaring galing sa mga sangguniang aklat, mga journal at iba pa. O mga impormasyong nakalap buhat sa mga pagmamasid o personal na. Sunod naman ay ang layunin.
So, dapat na malinaw sa isipan ng isang manunulat ang dahilan kung bakit siya nagsusulat. So, may dahilan kung bakit siya nagsusulat. Malaki ang pagiging epekto nito sa kanyang paraan ng pagsulat. Kaya ang kaibahan sa anyo o forma ng isang sulatin ay nakabatay ng malaki sa layunin. Sunod naman ay ang wika. So, ang isang manunulat ay kailangang mayroon ng kakayahan ng wikang maaaring gamitin ayon sa pangangailangan. Dapat alam niya ang estilo ng wikang angkop na gamitin sa lahat ng pagkakataon. Sunod naman is ang convention. So, ang convention ay dapat isalang-alang ang mga convention sa pagsulat na tinatangkilik sa isang pamayanan. Halimbawa, may sariling forma at estilo ng wika ang pagsulat ng advertisement na kaiba sa pagsulat ng isang memorandum. Yan. Sunod naman ay ang mga kasanayan sa pag-iisip. So, ang isang manunulat ay dapat may taglay ng iba't ibang kasanayan sa pag-iisip. Kailangang may taglay siyang kasanayan sa pagtatangi ng mga bagay at mga pangyayari upang madesisyonan niya kung alin ang mahalaga or alin ang hindi mahalaga. Yon ang dapat, ang importante sa kasanayan sa pag-iisip. Hindi kailangan niya dapat niyang may kaalaman siya sa lohikal upang makapangatwiran siya ng mag-isa. Kailangang alam din niyang pangalawin ang kanyang imahinasyon at maging malikhain para sa kanyang kawili-wiling paglalahad sa pagsulat. Kailangang mayroon din siyang kakayahan sa pagbibigay ng sariling pagpapasya at iba pa. Sunod naman ay ang kasanayan sa pagbubuo ng isang sulatin. So, isa sa mga tunguhin ng isang manunulat ang makabuo ng maayos at malinaw na ideya at mga pansuportang detalye. Dapat nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na lohikal na mailahad ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamit ng mga angkop na pag-ugnay. Sunod naman ay mechanics. So, mechanics in terms of pagkakasulat, pagbaybay, pagbabantas, convention sa pagsulat. So, dapat isaisip na ang maayos na pagkakasulat ng isang sulatin ay isang kailanganin na dapat isalang-alang sa pagsulat. Kailangan din na ang lahat ng salitang gagamitin sa pagsulat ay may wastong baybay. Hindi rin dapat kaligtaan ang wastong pagbabantas at ang angkop na anyo ng teksto na gagamitin sa pagsulat. Sunod naman ay ang proseso ng pagsulat. So, dapat mabatid ng isang manunulat ang mga proseso na sinusunod sa pagsulat in terms of pagpili ng paksa or paksa, paglilikom ng mga ideya or paggawa ng draft or borrador, pagre-revisa, pag-i-edit, at iba yung pagtingin sa buong manuscript at paglathala. Panghuli naman ay ang kasanayan sa pagbubuo ng isang sulatin. So, dapat ang isang manunulat ay makabuo ng maayos na talataan na maglalahad ng malinaw at maayos na pagkakasunod-sunod ng ideya at mga pansuportang detalye. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Hannah Grace at ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ang pagtataya sa classroom. So, ngayon ay ang paghahanda para sa pagtataya. So, ano ang mga uri ng pagtataya? So, mayroon tayong mga uri ng pagtataya. Ang una dito ay ang pagtatayang formal. So, ano ang alam mo tungkol sa mga uri ng mga pagtataya? So, dito ay matatalakay natin ngayon kung ano ang mga ito. So, mga forma. Ito, una ay ang tamag mali.
MCQ, maraming mapipilang tanong, yun ay ikalawa. Ay ikatatlo ay ang pagtatapatapat. Ang pang-apat ay paglalahad o sanaysay. Pang-lima ay standardize. Ang ika-anim ay norm reference. At ang ika-pito ay criterion reference. So, ang mga layunin sa pagtataya, una ay sumusukat sa mga natatamong kaalaman ng mga mag-aaral at ihahambing ito sa natamong ito sa kapwa ng mag-aaral at iba pang mag-aaral sa mga district, division, rehiyon o bansa. Ikalawa ay ulat sa natamo ng mag-aaral para sa magulang at administrator. Ikatlo, ang result ng pagsusulit ay ginagamit para sa pagbuo ng mga pulise sa paggawa ng desisyon sa pagtuturo at pagkatuto. Ay ang ikalawang alternatibong pagtataya. So, ano ang magagawa mo? So, una ay autentiko tuwing pagtataya sa mga gawaing mag-aaral sa malapit sa mga tunay na karanasan. Kalawa, product o performance. Dito tayo ay magbabase sa alternatibong pagtataya. Ang ikatlo ay proseso. Ngayon ay ang portfolio ng mga layunin. Ito ay ang mga gawain ay halos na malapit sa aktwal na mga sitwasyon ng buhay. Nakatutulong ito sa mga guro upang makabuo ng isang komprehensyong paglalarawan ng bawat mag-aaral bilang problem solver, critical thinker, at acquirer of knowledge. Ikalawa ay matayang pagsulong at pag-unlad ng isang mag-aaral sa loob ng isang panahong itinakda, araw o linggo o di kaya na may ilang buwan. Ano-ano ang format ng alternatibong pagtataya? So, ang pagtatayang product at performance, inaasahang makabubuo o makapaglahad ng mga mag-aaral sa isang totoo o tunay na produkto o di kaya ang pagsasagawa sa mga kasanayan o konseptong gawain o nililinaw. Nakakapokus ito sa natapos na produkto sa halip na sa mga proseso, gawi o estratehiya na ginagamit sa pagbuo nito. Ang pagtataya ay nakabatay sa paghuhusga at obserbasyon gamit ang ilang pamantayan o kriteriya. Mga uri ng evaluation criteria na ginagamit sa alternatibong pagtataya. So, rubric, skala, checklist, peer at self-evaluation. So, mga halimbawa dito ay ang mga product at performance na magagawa sa klase. Kagaya ng mga script, dialogues, audio tapes, like mga video clips, then charts, maps, graphs, mga games, puzzles, and puppet shows, plays, mga skits, talent shows, interviews, debates, role-playing, dances, mock traits, and then cooking of sports of demonstration, recipes, menus, slide shows, and children's book. Meron din tayong exhibits, like research papers, book or movie reviews, questionnaire, survey, print or TV ads, mga poems, riddles, jokes, songs, murals, collages, then scale, model dioramas, terrarium, scrapbook, and speech. Pagtiyak upang mapatagumpayan ang gawain. So, paglaan ng tala ng optional na mga product or performance. Turuan ang mag-aaral na gumawa ng proposal para maging focus ang gawain. So, paghandain ang mga mag-aaral ng action plans at task sheets. Hayaang pumili sila ng mga
ang mga mag-aaral ng kanilang sistema ng paggagawa. So, pagtataya ng unlad ng mga gawain. So, hinga ng mga estudyante ng mga process report, bubuo ng mga pamantayan, criteria sa pagtataya gaya ng mga rubric. Isama ang peer review bilang bahagi ng proseso sa pagtataya. At pagawain sila ng isang self-assessment bawat yugto ng proseso ng pagtataya. Process assessment o pagmamasid habang isinusagawa ang pagkatuto. Ito ay nangyayari din sa classroom. So, una dito ang proseso o process assessment, ang pagmamasid habang isinagawa ang pagkatuto. Ito ay ang pagmamasid habang ginagawa ang pagkatuto. Pagmamasid kung paano ginagawa ang pag-iisip. Pagmamasid habang gumagawa ng task o gawain. Inaasahan na mapapakita o maibabahagi ng mga mag-aaral ang kanilang mga kilos, gawi, mga estratehiya, mga panuuring pag-iisip habang inuunawa ang nalilinang ng mga kasanayan at konsepto. Nakapokus ang atensyon ng guro na proseso, kilos o gawain at mga estratehiya sa halip na bunga ng pagkatuto. Batay sa paghuhugas at pagmamasid, batay sa mga paghuhusga at pagmamasid sa tulong ng mga pamantayan at kriteria. Mga uri ng evaluasyon, kriteria na maaaring gamitin. So, una dito ay ang rubrics. Ikalawa, formal na mga eskala at checklist. Pangatlo, mga talang anekdotal. Pwede din tayong gumamit ng magmamasid. Pwede ring pagtatayang pansarili at pagtataya ng kaklase. So, halimbawa ng mga proseso na to, so, inilahad sa ibaba ng mga ilang proseso na maaaring bigyang pansin ng guro habang nagmamasid at kakayahan ng mga mag-aaral na mailipat ang hacks. So, ngayon, una ay mga estratehiya sa pagbasa ng gamit ng mag-aaral sa pagpapakahulugan ng mga teksto. Kilos o gawain na kung may peer review. Tapos, mga patunay ng mga inilaan sa oras sa gawain, kakayahan ng pakikipagkilahok sa mga pangkatang gawain, mga draft habang gumagawa ng sulatin o kumpasyon, pangkilahok sa talakayang pangklase, pangsaguni upang mapabuti ang gawain, bumuo ng personal na kriteria o pamantay. Din tayong pagtatayang portfolio. So, isang mga layunin at kalipunang koleksyon ng mga gawa sa mga isang mag-aaral at naipapakita ng kanyang panlahat ng sigasig, pag-unlad at mga natutunan sa loob ng isang panahon. So, isang magandang paglalarawan ng pag-iisa sa pagtuturo at pagtataya ay makikita sa koleksyong ito ang paano at ano ang pagkatuto ng isang mag-aaral. Ito'y masusing pinili at hindi lahatan o catch-all na gawa ng mag-aaral. So, ito'y kombinasyon ng process at product assessment na may iba yung diin sa evaluasyon, pansarili at evaluasyong kapwa mag-aaral. So, mga uri ng evaluasyon na kriteriya gamit sa pagtatayang portfolio. Meron tayong inventaryo, tala ng mga komprehensya, mga rubrics, eskala at checklist, talang anekdotal, obserbasyon, peer evaluation. Maaaring nilalaman ng isang portfolio, pwede photographics, journal, suring basa, sketch drawings, ulat, mga sulatin ng komposisyon. Mga uri ng portfolio, ang working portfolio, layunin nito ay naipapakita ng tala ng koleksyon ng mga gawain na mag-aaral sa isang particular na klase. Ang working portfolio ay nalalaman ng koleksyon ng mga produkto, performance at resulta ng pagsusulit sa loob ng isang takdang panahon. Kadalasan ang working portfolio ay hanguan para sa isang showcase portfolio. Ang showcase portfolio o best work, layunin nito na ipakita ang pinakatampok na gawa ng mag-aaral. Ang showcase portfolio ay kalipunan ng pinakamagagaling na gawa
ng mga mag-aaral, kasama na ang mga produkto at performance na maaaring labas na sa pagsusumikap sa mga pagsusulit, anal, lapis at papel. Kadalasan na ang nakapaloob dito ay tumutulong sa inilatag na ng mga layunin sa pagkatuto at mga kriteria. Meron din tayong ang process portfolio. So, ang layunin ng process portfolio na may pakita ang gawaing produkto na mag-aaral sa iba't ibang yugto ng pagbuo nito. Sa isang process portfolio ay ang koleksyon ng lahat ng impormasyon tungkol sa isang patuloy o sinasagawang proyekto na maaaring kasama sa koleksyon ng mga dokumento sa pagpaplano ng mga draft, resulta ng mga konsultasyon, mga refleksyon sa mga yugto at pagbuo ng gawain at pinal na produkto o performance. Ang cumulative portfolio naman or archival. Layunin nito ay naipapakita sa pinakatampok ng mga gawa na mag-aaral sa loob ng mahabang panahon. So, ang cumulative portfolio or archival may papakita ng pagsulong o pag-unlad ng isang mag-aaral sa loob ng isang mahabang panahon. Kadalasang nakapapaloob dito ay ang mga halimbawang nahugot ng isang showcase portfolio. Kailangan din sa ganitong mga portfolio ang panapanahong pagtanaw ng mga koleksyon upang hindi ito sumabog. So, paano po maihahanda ang aking mga mag-aaral sa ganitong uri ng pagtataya? So, una dito ay bumuo ng isang kaligiran na kaugat sa pagtitiwala. Ipadama sa mag-aaral ang kabutihan ng refleksyon at pagtatayang pansarili pagkatapos ng isang gawain. Patnubayan ng mag-aaral na mag-set ng sariling tanungin o gumawa ng mga pangako. Akayin ang mag-aaral sa pagtanaw sa kabutihan ng mga alternatibong pagtataya. Hikayatin ang mga mag-aaral na matanto ang kahalagahan ng peer review. Tulungan ang mga mag-aaral at gumawa ng matuto sa kanya sariling pagpupunyagi. At panghuli ay pagbutihin palalo ng iyong gamit sa pagtataya.